Ang mga reports ngayon na baka daw itong Magnolia Hotshots at itong Raynor Shen Elasto Painters ay magkasundo at magpalit sila ng mga big men. Baka daw mapunta dito sa Magnolia itong si Kaylan Tiongson at ang magiging kapalit naman ito ay si James Laput. Ang Raynor Shen daw ay naghahanap ngayon ng isang sentro na pwede nilang mapantapat dito kay June Mar Fajardo at syempre alam na rin nila na itong si Michael Phillips sasali dito sa PBA. Kaya nga mukhang ngayon, ito rin balak talagang gawin ngayon. Itong Raynor Shine, kunin si James Laput para nga magkaroon sila ng mas matinding front court at willing silang i-trade itong si Kaylan Tiongson. Sa panig naman ng Magnolia, kung makukuha nila itong si Tiongson, sa tingin ko, okay na yan kahit i-give up nila itong si James Laput. Alam natin 6'10 ito si Laput pero itong si Tiongson kasi mas magaling yan dito sa opensa kaysa kay Laput. Plus, itong si Tiongson pwede yung gamitin ng Magnolia sa pag-defend ng mga imports. Nakita naman natin kung paano gumawa ng depensa itong si Kaylan Tiongson. Kay Bol nga ito ginamit ng Raynor Shen pang depensa sa kanya. Kaya hindi na ako magugulat talaga kung ito magiging sitwasyon para dito sa Raynor Shine Elasto Painters. At alam naman natin na isa yan dito sa mga tinatawag na mga matitinding players talaga, no? Na po pwedeng makatulong dito sa hot shots. And of course, si Tiongson, kapag yan ay ginamit mong power forward, pwede mo nang ilagay si Xavier Lucero sa center. Or pwedeng pagsabay mo si Lucero sa center, Tiongson sa power forward, or pagsalitan mo Lucero at Tiongson at center naman si Ian Sanggalang. So baka yan yung naiisip ng Magnolia Management kaya willing sila na gumawa ng ganitong trade kasama itong Raynor Shine to Painters. Ang TNT tropang 5G ngayon ay tinitignan daw yung posibilidad kung maa-acquire nila yung draft pick ng NLEX Road Warriors. Yung kasing draft pick ng NLEX ay nanggaling yan sa Blackwater Bossing doon sa trade para kay Brandon Ganuelas Roser. So ngayon, itong draft pick na yan, ang projection baka maging number 1 or number 2. Depende kung anong ilalaro ng Terra Firma dito sa darating na conference. So kapag yan ay natuloy, makikita natin talaga dito na malamang maging number 1 or number 2 yan. At yan ang dahilan kung ba't ito'y gustong makuha ng TNT tropa. Dahil syempre ayaw ng TNT na makuha ng Hinebra to si Michael Phillips. Kung makukuha man ng Hinebra si Phillips, gusto ng TNT na sila maka-acquire kay Raven Gonzalez na 6'8 din o kaya dito kay Kimadi Ladi na matangka din. Kaya nga itong TNT tropa, yan talaga yung nakikita nila na posibleng maging option dito. Kaya hindi na ako magtataka kung ito talaga yung mangyari, no? Kung itong si Ladi makuha ng TNT, para sila mayroong bagong Poy Eram dito. At depende kung paano mahahasa ni Coach Chot Reyes. At nandun din yung mga ibang mga players na nakikita natin katulad nila DJ Fenner na po pwedeng makuha nitong TNT tropa. Kaya nga sa tingin ko magiging mas maganda to para dito sa kanilang roster. Kaya magiging very interesting ang mga susunod na araw para dito sa TNT. Of course, kung gusto nila makuha yung draft pick ng Index, kinakailangan maging 3-team trade ito dahil yung draft pick ng Index hindi po pwede na mapunta yan basta-basta sa tropa. Kinakailangan siyempre may 3-team trade na mangyari dahil sister team sila. So ito ngayon daw yung pinaplansyang mabuti ng MVP management para matuloy na yung trade ng nabanggit ng mga teams at siyempre para as soon as possible maging malakas na itong TNT tropa para dito sa kanilang gagawin na major movements.